Magandang gabi, ako si Wedge Kudjaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Mapapanood din tayo sa simulcast ng Abante. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, Vice President Sara Duterte, impeach na naman. Dami ng mga kongresistang pabor sa pagpapatalsik sa bise, mas dumami pa. Senador Bato de la Rosa, ililipad na nga ba patungong The Hague? Tutukan ang aming live coverage. Senador Tito Soto, pinatalsik bilang Senate President. Senador Alan Peter Cayetano, nanumpa na bilang ika-4 na SP sa Administrasyong Marcos. At sa Politico, sino kaya itong anak ng politiko na ginatasan daw ang maperang DPWH engineer? Matapos umabsent ng 6 na buwan, lumitaw na si Senador Bato de la Rosa para buuin ang kinakailangang boto sa pagpapatalsik kay Senador Tito Soto. Ang ika-4 na palasa sa Senado, pamumunuan na ni Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang Politico Update ni Joash Malimban. Sorry, para lang hindi tumagal, they want to see na 13 tayo. Those in favor na palitan ng Senate President. So everyone can see we're 14. JB, 14? 14? 14? 13 plus 13. 13 kami. Na para bang class election lang. Ganito ang eksena sa Senado kanina matapos dumating ni Senator Bato de la Rosa sa loob ng plenaryo. Sa isang iglap kasi, napatalsik si former Senate President Tito Soto sa kanyang posisyon at pinalitan ni then Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Let me tell you what I told the group last night nung nag-meeting kami. Basta't lahat ng gagawin natin, huwag tayong magsisisi. Huwag tayong gagawa na pagsisisihan natin. So feel free to call me out if you think mali ang direction. Mula sa majority bloc, tila bumaligtad sina Senators Loren Legarda, Camille Villar, Mark Villar at ang kapatid ng bagong SP na si Senator Pia Cayetano. Matapos ang biglaang coup, agad na nag-oath-taking ang mga bagong halal na opisyal ng Senado. Ang nooy pinag-uusapan na posibleng maging pinakaunang babaeng Senate President na si Senator Loren Legarda, elected bilang Senate Pro Tempore o ang nagsisilbing tagahalili ng SP. I, Loren Legarda, Haven't been elected Senate President Pro Temp, Senate President Pro Tempore, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position the duties of my present position. Bukod sa mga bumaligtad sa mayorya, full force ang minority bloc kay Cayetano na kinabibilangan ni Senators Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Cheese Escudero, Bongo, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at Robin Padilla. Matatanda ang bago ang Senate coup, nag-post pa si Senator Robin na chismis lang daw ang pagbabago sa liderato dahil walaan niyang kapangyarihan ang kanilang grupo sa Senado. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Isang Senate coup na naman ang naganap kanina, kasabayan ng muling paglutang ni Senador Bato de la Rosa. Para magbigay ng latest updates kaugnay ng nangyaring Senate coup, live mula sa Senado ang kasamahan nating si Dexter Ganibe. Dex, nagkagulantangan ba lahat? Yes, Wedge. Ang unang araw ni Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President ay nabalot una ng mga sorpresa at sumunod niyan ay tensyon dahil matapos na maihalal ang bagong liderato at sumipot dito sa plenaryo, si Senador Bato de la Rosa ay nagkaroon na ng tensyon sa Senado. Kasunod na rin ito na naging desisyon ng bagong liderato na i-contempt yung mga NBI agents na humabol kay Senador de la Rosa mula dun sa parking area kanina ng Senado paakyat dito sa plenaryo. Pero hindi lang doon nagtapos ang tensyon dahil ngayong gabi
matapos sabihin na i-detain dito sa Senate Detention Facility ang mga NBI agents na humabol kay Senator Bato, nagkaroon ng tensyon doon mismo sa lobby ng Senado. At isang OSAA member o yung miyembro ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang kinuyog o dinagit ng mga NBI agents na papaalis sana dito sa bisinidad ng Senado. At naisakay nila sa kanilang sasakyan ang OSAA member na nakilala natin sa pangalang si Terence Lim. At nagkaroon na ng tensyon buhat doon. Pero kalaunan ay nakagawa ng hakbang itong OSAA member na makalabas mula dun sa loob ng sasakyan ng NBI. Sa ngayon, nananatili, Wedge, ang tensyon dito sa loob ng premises ng Senado. Wala pang pinalalabas ng mga sasakyan ng NBI. Naka-human barricade ang mga gwardiya, ang mga security ng Senado at walang pinalalabas na anumang sasakyan ng NBI. Bagamat makita natin kanina na yung mga may ID ng Senado, yung mga empleyado ay pinapayagan ng makalabas at makauwi. Pero sa ngayon ay nandito pa at nabalitaan natin kanina na dumating na rin ang mga miyembro ng Philippine Marines na naka-full battle gear na naka-stasyon sa labas ng Senate building. Yan ang sitwasyon ngayon dito. Kanina, nakasabay natin mula doon sa gate ng Senado ang Director ng National Bureau of Investigation, si Atty. Melvin Matibag, na pinapasok ni Senate President Alan Peter Cayetano kaya para kanyang kausapin upang ma-diffuse yung tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng OSAA o ng Office of the Sergeant at Arms at ng mga NBI agents na nandito sa loob mismo ng Senado. Kanina sa isang ambush interview, binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano na kinabahala niya ang kanyang natanggap na balita na may mga kawani ng NBI sa labas o dyan sa may kahabaan ng Diokno Boulevard na may dalang mga long arms. Kaya ang gusto niya, ma-diffuse yung tensyon. Pero ang binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano, ang sinasabi niyang pag-diffuse ng tensyon ay hindi nangangahulugan na papakawalan nila yung mga NBI agents na kailangang idetine dito sa loob ng Senado. Maya-maya siguro malalaman natin kung ano yung kinalabasan ng pag-uusap ni na Atty. Matibag at ni Senate President Alan Peter Cayetano maya-maya lamang dahil natapos na, nakita na natin na lumabas si Senator Alan Peter Cayetano mula sa kanyang tanggapan. Sa ngayon, hinihintay natin kung tapos na kung ano ang napagkasunduan nitong dalawa dahil bukod kay Senator Alan Peter Cayetano, nandun din pala sa loob kanina ng tanggapan ni Senator Cayetano, ni SP Cayetano, itong si Presidential Sister Senator Amy Marcos. Nakita din natin pumasok kanina si Senator Christopher Bongo doon sa kanyang tanggapan habang kausap ni SP Alan ang NBI Director. Yan ang pinakasitwasyon ngayon dito. So far, may ilang sibilyan dito kanina na bisita ng mga senador ay mga senador mismo ang naghahatid sa kanila sa gate para sila ay makalabas dito dahil sa sobrang higpit ng mga miyembro ng Office of the Sergeant at Arms na walang pinalalabas dito upang hindi makaalpas yung mga napagdesisyonan na kanina sa sesyon ng Senado na i-contempt itong mga miyembro ng NBI na humabol. Kasi nakita doon sa CCTV na talagang, ang sabi nga nila, buti na lamang kabisado ni Senator De La Rosa, yung mga pasikot-sikot papunta dito sa plenary, kaya medyo naungusan niya. Pero makikita natin doon sa video ng CCTV ng Senado na mukhang nadapa pa nga ito si Senator De La Rosa, sanhi kaya siya nagkaroon ng kanyang mga sugat sa mga daliri ng kanyang kamay kanina. At ayon sa pamunuan, yung bagong pamunuan ng Senado, hindi nila palalagpasin yung ganitong naging sitwasyon na isang senador ng Republika ng Pilipinas ang pinigilan ng isang ahensya ng gobyerno na makapasok mismo sa kanyang tanggapan para dumalo sa sesyon ng Senado. Wedge? Okay, so kanina, Dexter, sa naging botohan, 13 ang ngayon ay mayorya na ng Senado. Siyam ang sinasabi nating minority sa ilalim ng pamumuno ng dating Senate President Tito Soto at may 2 nag-abstain. Ano ang kanilang magiging estado ngayon sa Senado? Sila ba ay posibleng pumili between the majority or the minority o mananatili sila as an independent bloc dyan sa Senado?
May nilabas ng statement kanina si dating Senate Majority Leader Mig Zubiri na mananatili siyang independent sa ngayon. Hindi siya sasali o hindi siya kakampi sa majority o sa minority. Reg. Pero wala pang pahayag si Senador J.V. Ejercito kung anong magiging posisyon niya ngayon sa Senado. Yan ang ating hinihintay kung ano magiging statement ni Senator JB, pero isa nga siya doon sa mga nag-abstain kanina. Wala siyang binoto doon sa dalawang pinagpilian kanina na maging Senate President, kung mananatili si SP Soto o kung si Senator Alan Peter Cayetano. Okay, last question na lang, Dexter, bago kita bitawan. So ngayon ay posibleng nang magkaroon ng balasahan sa committee chairmanship, posibleng maibalik yung Blue Ribbon kay Senador Marcoleta, at nagbitiw na rin si Senate Sergeant at Arms sa Monte. Sino ang posibleng pumalit sa kanya ngayon dyan? Kanina sa plenary session, binasa ni Senator Alan Peter Cayetano ang resignation ni OSAA Director, tama? OSAA Director Samonte, Edgar Samonte. Nagbitiw siya na dahilan na rin doon sa nangyari kanina na paghabol nga kay Senator Bato na hindi nagawa ng koordinasyon yung pagsisilbi ng warrant of arrest galing sa ICC na isisilbi sana ng NBI. Kaya nagkaroon ng ganong sitwasyon kanina. At kaagad namang itinalaga, kapalit ni retired Major General Edgardo Venesamonte, itong si dati rin siyang OSAA Director, si retired General Mau Aplasca. At yung chairmanship ng Senado, Dexter? Yung chairmanship ng Senado, inaabangan natin. Actually, marami pang i-elect na mga major mga major na pwesto sa katungkulan sa leadership ng Senado. Wala pa ngang majority leader. Temporary pa lang si Senator Joel Villanueva bilang Senate Majority Leader. Pati yung minority, siyempre inaasahan natin ang magiging minority leader. Sabi naman ni SP Soto kanina, na-ambush din natin siya kanina, ang sinasabi niya, tatanungin niya yung kanyang mga kasamahan sa minorya, yung 8 kasamahan niya sa minorya, kung gusto nila siya ang manatiling minority. Pero yan ay mangyayari, magkakaroon ulit ng election, siguro maaaring bukas sa regular session ng Senado. Sino yung mga maitatalagang deputy minority leader or deputy majority leader at yung mga chairmanship sa mga key committees, particular na itong very controversial na Senate Blue Ribbon Committee. Pero alam naman natin, maaring maibalik, maaring isa sa mga espekulasyon, maaring maibalik itong si Senator Rodante Marcoleta para pamunuan muli yung Senate Blue Ribbon para kanyang ipagpatuloy ang mga pagdinig dito sa flood control scandal. Reg? Alright, maraming salamat. Si Dexter Ganibe, patuloy kaming aantabay sa mga latest update dyan sa Senado. Ingat kayo dyan. Samantala, sa botong 257-25-9, impeach na sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Iaakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya, kung saan forthwith naasahang magko-convene na sila bilang impeachment court. Alamin naman natin ang pinakahuling detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes live mula sa House of Representatives. Isaiah, alam ko medyo naging magulo ngayon dyan dahil naghabulan ng ilang mga kongresista, may mga tikom ang bibig hinggil sa kanilang naging boto. Pero ano ang pinakahuling naging usapan dyan sa plenaryo? Yes, Rich, no, tama ka nga sa unang muna banggit kanina. Sinasabi natin 255 ang nakuwang botong pabor sa impeachment. Pero sa pinakahuling bilang na inilabas ng House of Representatives, umakyat ito sa 257, 25 no at 9 naman ang nag-abstain. Matapos makakuha ng majority votes ang pro-impeachment, inindoso na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate. Mr. Speaker, as soon as the articles of impeachment are transmitted, I further move to furnish the respondent, the complainants, and the counsels copies of the committee report and the resolution setting forth the articles of impeachment, including its annexes. Is there any objection? The chair
Here's none, the motion is approved. The Secretary General is so directed. Matapos nito, bibigyan ng furnished copy ng articles of impeachment ang kampo ni Vice President Sara Duterte, kasama ang kanyang legal counsel at maging ang mga complainant. Bago ang botohan, bahagyang naging mainit ang talakayan sa Kamara. Sinubukan kasing questionin ni Representative Leandro Lubiste ang impeachment ng bise. First of all, confirmed the information that some members of Congress got 2 million pesos on March 18. But on the impeachment, Point of order, Mr. Speaker. Mr. Chair, just on the impeachment, Just Majority on, Leader. on the Mr. impeachment, Speaker, the Honorable Legarda Leviste just on the is impeachment, Mr. free Chair. to speak his mind after the voting, so long as Mr. we Chair, stay. just on the impeachment, Senator Amy Marcos said those who vote for the impeachment will get 20 million pesos. And I just want to make it clear if this is true or not, because if it is true, then it should be made public. And if some are getting the 20 million and others are not getting the 20 million, then it should at least be fair that everyone who votes gets 20 million, and those who do not vote hopefully should also be given that, because this is taxpayers' money and should not be allocated on the basis of your vote on the impeachment. Mr. Speaker, on behalf of all the members of the House of Representatives, I categorically deny any statement made. Pero hindi nito nagawang pigilan ang botohan. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mga mambabatas para ihayag ang kanilang boto. Matapos ang botohan, pinayagan ng mga mambabatas na ipaliwanag ang kanilang mga naging desisyon. Meron bang sapat na batayan ang mga alegasyong ipinupukol sa Vice Presidente? Meron. Is the process to determine probable cause polluted, politically motivated, or questionable? Yes. Pero sa gitna ng mga agam-agam sa kredibilidad ng naging proseso, nananatili pa rin bang accountable ang Vice Presidente bilang mataas na opisyal ng ating bayan? Yes. Kabilang si Kamanggagawa Party List Representative sa mga bumotong yes for impeachment. Samantala, kaugnay sa articles of impeachment, 4 ang nilalaman nito. Sa Article 1, tumutukoy ito sa pagkakasangkot umano ng bise sa graft and corruption at betrayal of public trust dahil sa hindi maipaliwanag na paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds. Sa Article 2, nakapalooban ang unexplained wealth ni VP Sara dahil sa hindi makatotohanang pag-disclose niya ng kanyang SALN. Ang pagbibigay naman ng monetary gift at bayad sa ilang opisyal ng DepEd na labag umano sa batas ang laman ng Article 3. At sa Article 4, nakatalang reklamong grave threats laban sa bise dahil sa umunoy pagbabanta niya sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Wedge, kanina ipinaliwanag din sa atin ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang naging desisyon niya kaugnay nga sa impeachment, which is, napakinggan natin kanina, isa siya sa mga bumoto ng yes for impeachment. Ayon sa kanya, Wedge, paliwanag niya, ang kanyang botong yes ay hindi nagsasabing guilty na si Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga aligasyon, ngunit gusto lang daw niyang mapakinggan pa ang paliwanag ng bise kaugnay sa mga aligasyong ibinabato sa kanya doon sa Senate trial. Ang paliwanag din niya sa atin kanina, Wedge, no, sa lahat daw ng mga ebidensyang ipinresenta dito sa Kamara, ang gusto raw niyang linawin na mismo ay ang paliwanag ng bise kaugnay sa SALN na kung saan niya walang idineklara ang biseng cash on hand at cash on bank deposit from 2019 hanggang sa taong 2024. Pero ayon kay Tiangco rin, Wedge, yung ibang mga ebidensya katulad ng Madriaga ay tinawag rin niyang isang kalokohan lang. Wedge. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nagbabalita live mula sa House of Representatives. 25 na kongresista lang ang bumoto ng no sa plenaryo kaninang hapon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang ilang self-proclaimed DDS congressmen tulad ni Cavite Representative Kiko Barsaga at Batangas Representative Leandro Leviste. Para naman kay Agusan del Norte Representative Dale Corvera, nag-no siya bilang pagsunod-anya sa boses ng kaniyang constituents. After my consultation with our constituents in Agusan del Norte, napag-alaman ko po na overwhelmingly they are not in favor of the impeachment against the Vice President. And being their representative, I have to listen to them.
Para naman kay Cebu City 1st District Representative Rachel Delmara, consistent lang daw ang kanyang boto mula ng unang impeach ang pangalawang Pangulo noong nakaraang taon. During the 19th Congress, it was a no. Bukod dito, kabilang din sa mga nag-no, sina Quezon City Congressman Bong Suntay, Bohol Congresswoman Alexi Tutor at Cebu Province Congresswoman Karen Flores Garcia. Siyam naman ang nag-abstain, kabilang na sina Caloocan Congressman Edgar Erice at dating PDP Laban President Palawan Congressman Jose Alvarez. Simulan na ang paglilitis. Yan ho ang panawagan ni Akbayan Representative Percy Sendanya kasunod ng nangyaring Senate coup ngayong araw. Sa kabila kasi ng overwhelming 256 votes sa Kamara na pabor sa impeachment ni VP Sara, biglang bumaliktad ang liderato sa Senado. Ibig sabihin, balik sa mayorya ang Duterte-aligned senators tulad ni na Senators Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo at Ivy Marcos. Hindi tayo dapat matinag sa nangyaring Senate coup. Hindi tayo magpapasindak sa mga bababatas sa supporter ni VP Sara na bigla na lang magpapakita at magtatantrum sa plenary. Pare-pareho silang managot. Pataas pa rin ang pataas ang tensyon sa loob ng Senate building sa gitna ng arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Para bigyan tayo ng pinakahuling balita, narito ang politiko update ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano ang latest situation dyan? Wedge, meron tayong naispata na ambulansyang lumalabas mula dito sa Senate premises at nakalagpas na ito sa Senate gate kani-kanina lang. At bago yan, nakita na rin natin itong injured na OSAA employee matapos ngayon naging komosyon kanina sa baba doon sa may Senate parking na nakalabas na rin mula doon sa medical clinic ng Senado dito sa second floor. So far, we've yet to confirm kung siya yung nasa loob ng ambulansyang ito. Pero yan yung isa sa mga latest na kaganapan dito sa loob ng Senado. Samantala, ito namang si Senate President, newly seated Senate President Alan Peter Cayetano ay lumabas mula doon sa kanyang opisina para i-anunsyo na ongoing pa rin ang talks kasama si NBI Director Melvin Matibag. Yan ay base sa ating huling monitoring at ambush interview sa kanya kanina. At kasama rin ng kasabay nitong pagpupulong with Matibag ay magkakaroon din daw ng caucus ang Senado ngayong gabi patungkol nga sa kaso ni Senator Bato de la Rosa matapos niyang lumitaw sa Senate plenary kaninang hapon. At hanggang ngayon, Wedge, hindi pa rin sinususpinde ang Senate session sa plenary at naka-break pa rin ang Senado. Nakausap din natin kanina si Senator Amy Marcos patungkol dito sa mga sa reaksyon niya sa mga pangyayaring komosyon plus itong tensyon kanina sa labas ng Senate premises. Sabi niya hindi raw katanggap-tanggap itong nangyaring pagtrato ng NBI personnel kay De La Rosa bago siya nakarating dito sa Senate plenary. At kung matatandaan natin kanina, Wedge, naglabas ng CCTV footage sa sesyon kung saan kitang tila tumatakbo itong si De La Rosa paakyat papunta dito sa second floor kung nasaan ang Senate plenary. Sa ating huling monitoring, nandito pa rin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senate premises at hinihintay natin kung ma-serve sa kanya ang warrant of arrest ng ICC kung saan ngayon lang din ay kinumpirma mismo ng International Criminal Court itong existence ng warrant of arrest laban sa senador at yan ay dahil kinumpirma nila yung dokumentong ipinoblish nung mga otoridad kanina kasama si dating Senador Sonny Trillanes. Wedge? Okay, so ibig sabihin, Hannah, ngayon lang kinonfirm ng ICC itong arrest warrant pero hindi ito na ipagbigay alam within the NBI and the DILG kasi parang may mga naunang pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi nila ito alam, as well as with the NBI Director Matibag na ngayon nga ay kasalukuyang nakikipagpulong sa mga senador dyan sa Senado.
Tamang observation yan, Wedge. Actually, ayon kay, kung matatanda natin kanina, it was actually former Senator Sonny Trillanes who first showed to the media that there is indeed an existing ICC warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. At ayon sa kanya, meron ang existence daw ng ICC warrant na ito ay tinawag niyang sealed warrant na nilabas noon pang November 2025. Kung matatandaan natin, that was the same month kung kailan nagsimulang maging missing in action itong si Senator Bato dito sa Senado. At tinanong natin kung meron na palang existing warrant of arrest, bakit ngayon lang lumabas? Kasi that's more than 6 months nung existence nga nitong ICC warrant. At sabi ni Trillanes, yan daw ay dahil lumabas lang din daw kasi itong si Senator Bato de la Rosa ngayong araw, kaya itinransmit ito ng ICC sa Philippine authorities, specifically sa Philippine Center for Transnational Crime. Ayon yan kay Trillanes. And when it comes to the legalities of the case, minention niya itong RA 9851 kung saan meron daw nakasaad doon na kung merong akusado or iniimbestigahan ang International Tribunal ay ang Philippine authorities ay may option to surrender that person. At yun din daw yung ginamit na basihan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong nakaraang taon. Kung matatandaan natin, siya rin ay nakaharap na sa crimes against humanity charges sa ICC. At sabi ni Trillanes, that is indeed a provision na hindi raw pwedeng isantabi at valid ito at hindi unconstitutional. Sa ngayon, Wedge, nananatiling naka-lockdown ang Senate premises at kanina nakita natin meron mga personnel na nakagear sa labas ng Senado. Bagamat dito sa loob, wala na tayong nakikitang maraming Senate employees. Nandito na lang yung mga staff na nagsasagawa ng essential operations nila. At 7 p.m. kasi ang uwian ng Senate employees. So far, yung mga personnel na lang na nakikita natin for essential services yung nandito sa loob, kasama yung media, lawmakers themselves, and of course yung kanilang staff. Wedge. Okay, so Hana, binabanggit mo kanina, it was former Senator Trillanes na may hawak nung sealed warrant. Is former Senator Trillanes connected with the transnational crime o sa International Criminal Court? Kasi maraming kababayan natin ang nagtatanong at nag-iisip kung bakit ang dating senador ang may hawak at bakit siyang nangunguna ngayon dyan sa paghuli o pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Bukod doon sa binabakit niya na dahil nga may hamon sa kanya itong si Senador Bato de la Rosa na tinutupad lang niya ngayon. Wedge, actually, that's the primary reason why Trillanes is here. Dahil yan dun sa personal na hamon ni Senator Bato sa kanya na sumama pag naghain ng warrant of arrest. And he made it clear, Trillanes made it clear earlier that it's not him who's going to serve the warrant of arrest to Senator Bato, but the NBI, dahil sila raw yung karapat-dapat na otoridad na mag-serve, at yung warrant daw ay galing sa PCTC. That's according to Trillanes ha. At so far, yan yung latest development on Trillanes' part. Dahil lang daw yan, kaya lang daw siya nandito ay dahil doon sa naging personal na hamon ni Senator Bato sa kanya na humarap kasama ang mga otoridad pag naghain na ng warrant of arrest. Hindi siya bahagi nung NBI at PCTC, but it's only because of the personal challenge of De La Rosa to him. Okay. Wedge. 2 questions, Hana. So, meaning to say ba na andyan pa rin si Senador o dating Senador Antonio Trillanes at hinihintay pa rin na kumbaga mahuli at maaresto si Senador Bato de la Rosa? Second questions, you mentioned na meron pang sasagawang caucus at nakabreak lamang ang sesyon ng Senado. Na andyan pa rin lahat ng mga senador at hindi pa rin nag-uuwian ang mga senador natin. Nasa Senado pa rin sila hanggang ngayon. Hana.
Wedge, sa ating huling monitoring kay dating Senador Trillanes, we personally escorted him doon sa 3rd floor sa Senate Library. Nandito kasi tayo ngayon sa 2nd floor. Around 6 p.m. yan at nakita natin pinupulong siya ng ilan sa kanyang mga tauhan. So sa ngayon, hindi pa natin makonfirm kung nandito pa rin ba si dating Senador Sonny Trillanes. Pero kanina nilinaw niya yung mga tanong patungkol dun sa pwede bang arestuhin ang isang senador habang Senate is in session dahil nga nakasesyon ang Senado ngayon, Wedge, at sabi niya pwede raw mangyari ang aresto o pag-aresto dahil doon sa nakaraang kaso niya noong 2018, Senate was in session at hinainan siya ng warrant of arrest noon while in session. At pagdating naman doon sa attendance ng mga senador, nakita natin yung ilang new majority members na kasama doon sa caucus, pero ayon sa impormasyong nakalap natin kanina, merong umexit na umano'y sasakyan ni dating Senate President Tito Soto dito sa labas ng Senate building na umano'y sinisigawan at binabatikos nung ilang mga supporter ni Senator Bato de la Rosa sa baba. So, most likely, meron ng ilang mga senador na umexit na ng Senate premises, though we've yet to confirm that dahil nga ongoing itong caucus. Maya-maya ay aabangan natin kung tapos na ba itong caucus at kung magbibigay ng panayam itong si new Senate President Alan Peter Cayetano. Wedge? Alright, maraming salamat, Hanet T. Nag-uulat ng live mula ho dyan sa Senado. Ingat kayo dyan. Sa ating pagbabalik, silipin ang sitwasyon sa labas ng Senado sa gitna ng tangkang pagkakain ng warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Tutok lang sa Politico Nightly. Pasado alas 9 na ho ng gabi, pero nananatili pa rin ngayon sa loob ng Senate building si Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay kasunod ng International Criminal Court Arrest Warrant laban sa kanya. Para ibigay sa atin ang latest situation sa labas ng Senado, narito ang politiko update ni Andrea Salve. Andrea, kamusta sitwasyon dyan? Wala ko override. Override ha? Isa pa? Wala ko override. Alright, subukan nating ayusin muna ang linya ng komunikasyon ni Andrea Salve dyan ho sa labas ng Senado. Opisyal nang kinumpirma ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon sa ICC, issued ang arrest warrant confidentially noon pa palang November 6, 2025. Kasalukuyan daw itong nasa proseso ng unsealing. Matatandaang isa si de la Rosa sa mga itinuturing na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong gyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Kaugnay pa rin ang malalaking balita ngayong araw, makakausap naman natin si Public Interest Lawyer Attorney Jess Falsis. Attorney Jess, magandang gabi po sa inyo. Unang tanong ko po sa inyo, lahat tayo nagulantang nabigla sa mga pangyayari ngayon. Pero ano po ang reaksyon ninyo sa unang-una na doon sa nangyaring kudita dyan po sa Senado at maging itong paghahain ng ICC warrant kay Senador Bato de la Rosa? Ako po hindi na po ako nagulat kasi nung Sabado nag-post na po ako na merong nilulutong kudeta at ang kudeta nga na yan, yung pagpapalit ng liderato noon pa kahit nung mga lumang attempts requires the presence of Bato de la Rosa. Sinasabi ko lagi sa mga interview or sa mga post ko, no Bato de la Rosa, no kudeta. So ayan, para sa kanilang goal siguro na harangin ang impeachment under the DDS block na from minority naging majority, nag-sacrifice si Senator Bato at nagpakita siya. Finally, knowing the risk na totoo nga yung warrant of arrest. Yung yan namang warrant of arrest, matagal na talaga yung totoo. Kaya nga nagtatago si Senator Bato, police naman po siya dati. Hindi naman din siya magkukulang sa intelligence. So, na-verify na niya noon pa for himself na
totoong warrant. Alam naman po natin ang ICC warrant, sealed or secret po yan until it is enforced. So syempre, from the moment of enforcement, hindi na matatago, hindi na siya secret. So ang ICC kanina lang, inamin na merong public or pinablicize na yung warrant at inamin na may sealed warrant since November 2025, yung unang buwan na sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na nakita niya ang ICC warrant. Okay. Attorney Jess, may sinasabi ho si now Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pwedeng bastang arestuhin si Senador Bato de la Rosa sapagkat kailangang manggaling muna sa isang local court. Yung arrest warrant, kumbaga dapat maiproseso muna sa ilalim ng judicial system ng Pilipinas. Si Senator Alan Peter Cayetano ay abogado, so meron siyang legal opinion. Pero ang legal opinion niya ay walang basihan at mali sa ngayon hanggang siya ay suportahan ng Korte Suprema. Wala naman siyang legal basis para sa kanyang opinion. Ang opinion niya allegedly galing sa pagbabasa niya, reading niya of the Constitution. But the relevant laws and even the Constitution says international law is part of the law of the land. Senado ang nagpasa ng RA 9851, an act defining crimes against humanity and penalizing it. So dito sa RA 9851, merong Section 17 that in the interest of justice, the Philippine state may surrender an accused or a suspect before an international court or tribunal if that international court is already conducting an investigation or prosecution of such accused or suspect. So lahat ng mga pinagpapasa ni Senator Alan Peter Cayetano, yung resolution, opinion lang nila yan, wala yung legal basis. So far, the Supreme Court has not issued a TRO against the arrest and shipping of President Rodrigo Roa Duterte to the ICC last year. Hanggang ngayon, wala pa din silang ini-issue, walang final decision, walang TRO sa kaso po ni Senator Bato. Although, of course, Senator Bato has filed a manifestation, urgent manifestation, kanina with the Supreme Court. No? So we'll see how the Supreme Court will decide it. But as to the legal opinion of Alan Peter Cayetano, that is absolutely wrong as of now. Wala po yung legal basis. Alright, Attorney Jess, you had a post regarding sa possible appointment ni dating Senador Antonio Trillanes bilang bagong kalihim ng Interior and Local Government. Bigyan niyo ako kami ng impormasyon patungkol dito, although we still have DILG Secretary John Vic Remulla. Well, si Secretary John Vic Remulla, with all due respect, parang wala namang nadi-deliver or na-accomplish. Ang pinaka-accomplishment lang niya yung pagsibak sa BFP at pag-investigate ng mga fire extinguisher na corruption. Outside of that, in terms of high-profile arrests or in terms of coordination and implementation of numerous things that the DILG can do, parang hindi siya nakaka-deliver. So, malaki talaga ang usap-usapan na kailangan ng isang DILG secretary na makaka-deliver in relation with high-profile arrests. Not just Senator Bato, but of course, Senator Bato is one of them. Madami pa dyan, si Bantag, si Atong Ang, si Zaldico, yung mga kuryente or hindi na gagawa ni Sec John Vic in relation with Zaldico na laging nagsasalita pero wala namang napoproduce, part yun ng mga magiging dahilan kung bakit siya siguro ma-replace ni Antonio Trillanes this week. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jess Falsos. Magandang gabi po sa inyo. Ingat kayo. Magandang gabi po. Makibalita muna tayo, balik tayo sa Senado. Makakapanayan po natin ngayon ng kasama ni Dexter Ganibe ang bagong talagang Senate President Alan Peter Cayetano. Dex. Yes, Wedge. Sa mga oras na ito ay nasa session lang si Senate President Alan Peter Cayetano. Katatapos lang ng meeting niya kay NBI Director, Attorney Melvin Matibag. At kasama doon sa meeting, siyempre ang ilang senador sa mayorya, sina Senator Pia Cayetano, Senator Amy, kanina nakita din natin si Senator Bongo na pumasok. At meron ng napagkasunduan na ang unang interview natin kanina, binabanggit ni Attorney Melvin Matibag. Actually, nakalabas na siya dito sa Senado, paalis niya. Kasama niyang paalis ngayon dito sa Senado, yung 8 na mga NBI agents na sinight in contempt
ng Senado dahil nga doon sa ginawang paghabol nila kanina kay Senador Bato de la Rosa na napadalo doon sa sesyon at boboto para doon sa kudeta na isinagawa nga ng minority na ngayon ay bagong majority na dito sa Senado. Anytime now, magbibigay din ng briefing itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kailangan niya lang may mga ilang administrative matter lang na kailangang matapos dahil nakasuspend lang actually ang sesyon ng Senado ngayon. Kailangan muna siguro itong ma-adjourn para makaharap na siya sa atin at magawa yung kanyang press conference ngayong gabi dito sa Senado. Alam mo, itong unang araw ng bagong Senate President ay talagang nabalot ng tensyon, nabalot ng mga malalaking pagsubok at dito nasukat yung kanyang pagiging leader nitong si Senator Alan Peter Cayetano kung paano mareresolba itong mga nagsulputang problema sa pinakaunang araw ng kanyang Senate presidency. Alright, Dexter, babalikan ka namin maya-maya. Papunta dito, yes, Wedge. Alright, Dexter, sige, balikan ka namin ko maya-maya kayo kapag nandito na si Senate President. Maraming salamat. Dexter Ganibe, nagbabalita live mula dyan sa Senado. Samantala, naglabas na ho ang Interpol ng mga red notice laban sa ilang wanted personalities. Ang kay DILG Secretary Janvic Remulla, kabilang sa listahan ng negosyanteng si Atong Ang na iniuugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasama rin si dating Bucor Chief Gerald Bantag kaugnay sa pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Nasa listahan din ang dating kongresistang si Zaldico na iniuugnay sa maanumalyang flood control scandal at budget insertions. Kabilang rin si dating police officer Rafael Dumlao III na iniuugnay sa pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ang kay Remulla, patunay ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa international law enforcement upang mapanagot ang mga pinagkahanap na individual. Magbabalik pa ang Politico Nightly. Diyan lamang po kayo. Pasado alas 9 na ho ng gabi pero nananatili pa rin sa loob ng Senate building si Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay kasunod ang International Criminal Court Arrest Warrant laban sa kanya. Para ibigay sa atin ang latest situation sa labas ng Senado, narito ang Politico Update ni Andrea Salve live sa labas ng Senado. Andrea, kamusta sitwasyon dyan? May mga nagpo-protesta ba? Yes, Wedge, sa mga oras na to ay pinapalibutan pa rin ng mga pulis itong Senate Gate. Itong makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga pulis na nag-a-assiste in what seems to be NBI vehicles na umaalis na dito sa Senate premises. Bantay sarado pa rin nga yan dahil nga patuloy pa rin yung pagdami ng Duterte supporters na nakaabang sa mga kaganapan dito sa labas. Kanina, pasado alas 7 ay sa kanyang pangalawang pagsubok nakapasok na nga sa loob ng Senate si NBI Director Melvin Matibag. Ilang minuto rin yung tinagal ng pag-uusap bago siya nakapasok at nagkaroon pa nga yan ng kaunting tensyon sa pagitan ng direktor at ng supporters na sa huli ay idinaan na lang sa biro. Huwag ka na magalit sa akin, ba't di na tayo kiskita? Iginigate nga nitong supporters ni Senator Bato de la Rosa na itaan sa tamang proseso itong napapaulat na ICC arrest warrant laban sa kanya. Ipinaglalaban nila na walang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas kung kaya't hindi raw dapat isuko yung senador sa Rome Statute. Parehong sentimiento lang din yan noong inaresto si former President Rodrigo Duterte last year. Matapos makapasok ni Director Matibag sa loob ay bigla na rin nagkagulo rito sa labas ng habulin ng supporters ang sasakyan ni former Senate President Tito Soto. Pinagsisigawan ito ng mga supporters at pilit pang kinalampag. Ilang oras matapos yung kaguluhan ay dumating naman si former Congressman Mike Defensor dito sa labas ng Senate. Kasunod na rin ang panawagan ni Davao City Mayor Baste Duterte through PDP Laban spokesperson Attorney Ferdinand Topacio. Hinikayat nila ang lahat ng miyembro ng Rage Coalition na magdala ng mga kandila nila for peace and justice. Wedge. Okay, nabanggit mo lumabas na yung kotse ni dating Senate President Tito Soto. May information ba tayo, Andrea, kung may ibang mga senador na rin na nag-uwian na? Although ang nabanggit nila na kanina, naka-break lang ang sesyon ngayon sa Senado.
Ilang mga sasakyan na rin yung mga lumabas dito sa Senate premises, no, Wedge, pero we have yet to confirm kung merong mga dagdag na senador. Kanina lang kasi ay nasilip lang ng mga kasamahan natin na si former Senate President Tito Soto yung dumaan kanina na sinubukang habulin ng mga supporters, Wedge. Okay, so ibig sabihin, Andrea, yung nandyan lang sa labas ay mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa at yung iba pang mga Duterte supporters, pero wala naman dyan na mga suporta naman mula doon sa mga pro-impeachment ni VP Sara Duterte. Baka magkagirian kasi dyan sa labas ng Senado. Yun nga din ang sa tingin ko ay pinaghahandaan ng mga otoridad sakasakaling pumunta dito naman yung mga pro-impeachment. Pero sa ngayon, Wedge, wala pa tayong namamataan ng mga pro-impeachment protesters dito sa labas ng Senate. Mabanggit ko lang din, we asked the former Congressman Mike Defensor kanina kung sino-sino yung mga posibleng dumating dito. Tinanong natin kung dadating ba si Davao City Mayor Baste, but he said na hindi dadating, at si Attorney Ferdinand Topacio yung isa sa mga kinumpirma niyang dadating ngayong gabi. Wedge. Okay, can you just confirm, Andrea, yung naging report kanina ni Dexter Ganibe, may mga Marines na rin daw na nakaantabay dyan sa labas, at ilarawan mo lang sa amin, ano-ano yung mga armas, anong klase, gaano kalaki yung mga armas na bit-bit nila dyan ngayon sa labas ng Senado? Sa ngayon, Wedge, wala tayong namamataang miyembro ng Marines, pero baka kasi sila ay naka-undercover, hindi lang natin masabi. Pero ang nakita natin simula pa kanina ay yung mga operatiba nga ng NBI, sila yung unang nakapalibot dito, at yung sistema nga kanina ay lahat ng mga sasakyang papasok at palabas ng Senate ay kanilang ini-inspeksyon. Sa gitna nga yan ng ICC arrest warrant ni Senator Bato. At yung mga pinalitan sila ng mga pulis, nito lang, after noon, dahil nga yung mga operatiba nakapasok na doon sa kabilang side ng gate at doon na ginagawa yung kanilang pag-i-inspeksyon ng Wedge. Huling tanong na lang, Andrea, yung daloy ng trapiko dyan sa labas ng Senado, medyo masikip ba at may mga nagmamando naman din ng mga tauhan na mga kapulisan o MMDA? Yes, Wedge, patuloy naman na nagmamando yung mga otoridad dito sa daloy ng traffic. Sa ngayon, medyo congested, kasi nga nabanggit ko kanina sa iyo na yung mga sasakyan, ito makikita mo sa likuran ko, kanina kasi yung mga pulis na yan, Wedge, ay nakaharang talaga dahil nakasarado yung gate. Pero ngayon ngang bukas at maraming mga sasakyan na dumadaan ay kanilang ina-assistihan sa paglabas. Susunod-sunod yung mga sasakyan lumabas kanina, yun yung nagdudulot ng congestion dito sa bahaging ito sa labas ng Senate gate, at sa mga oras na to congested pa rin, pero dumadaloy naman na yung mga sasakyan. Wedge. Alright, maraming salamat. Si Andrea Salve nagbabalita ng live mula dyan sa labas ng Senado. Mag-ingat kayo dyan, Andrea. Samantala, oras na para sa ating Politiho. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong anak ng isang politiko na umano'y ginatasan ng isang madatong na dating engineer ng DPWH. Ayon sa ating Polybird, puro luho at walwal raw ang buhay ng anak ni Politiho na umaasa lang daw sa allowance ng kanyang amang mayor sa isang bayan sa Luzon. Imbis na magtrabaho, barkada at pambababae raw ang madalas pagkaabalahan. Nang ma-inlove raw sa isang dalagang may boyfriend na taga-church, todo bida raw sa Politihusan at ibinanderang yaman ng kanilang pamilya. Dito na, nagkakilala, nagkamabutihan hanggang sa umabot sa kasalan. Umabot pa raw sa mahigit 4 na milyong pisong gastos. Sino bang gumasos kung walang pambayad? Si Politihusan. Ang mas maanghang na chismis, karamihan daw sa gastos sinagot ng isang kontrobersyal na dating DPWH engineer. Malapit daw ito sa pamilya ng mayor, kaya madali lang ang paghingi ng pabor. Narito ho ang clue, ang anak ng politiko ay may letrang J sa pangalan, tulad ng kanyang ama. Samantala, ang dating engineer, may letter A sa apelyido, pareho sa Anda o Anjbels and Topera. Marami ang dating engineer. At bago tayo magtapos isang pasadang good vibes, muna tayo.
Happy and love ng Mother's Day celebration ni Quezon Governor Helen Tan. Yan ay pagkatapos ng isinagawang medical mission, groundbreaking at sandamakmak na paikot-ikot sa probinsya ng Quezon para sa iba't ibang programa. Pinaiyak naman ng mga taga-Quezon ang gobernadora sa surprise na pagbibigay ng mga bulaklak at pagbati ng Happy Mother's Day. Mula sa mga bata, mga kinatawan ng pamahalaan at maging mga kapwa nanay, isa-isang nagbigay ng red rose sa gobernadora at nagpasalamat sa pagsisikap nitong mapabuti ang probinsya. Worth it naman daw ang bawat pagod para sa mga taga-Quezon ayon kay Governor Helen. At syempre, di pa dyan nagtatapos ang Mother's Day special ng gobernadora dahil number lola rin siya para sa kanyang mga apo na naghatid sa kanya ng mga regalong cake. Mula sa kanyang pamilya hanggang sa kanyang mga constituents, pinaramdam ang pasasalamat di bilang ilaw ng kanilang tahanan kundi sa ilaw ng buong lalawigan. Samantala, throwback naman ang larawan pero parang pang-leading man pa rin. Maraming pinakilig ang throwback photo ni South Cotabato Congressman Dibo Tuan nang mapa-hashtag Send Me Back Saturday post ito ng kanyang larawan noong 1990s. Todo react ang mga netizens sa kanyang artistahing look at matinee idol aura. May mga nag-comment pa na hawig raw niya sina Ricky Davao, Ray PJ Abellana at Monsur Del Rosario. Isang netizen pa nga nagsabing artistahin ang dating mo dyan, Kong, na sinagot naman ni Congressman ng laughing emoji. O, diba? Wala kongreso hanggang throwback feed, panalo ang pogi points ni Kong Dibu. Todo energy at todo suporta naman si Lapu-Lapu Cebu Mayor Cindy King Chan sa makulay na pagdiriwang ng Barrio Festival 2026 sa Barangay Look. Nakiisang alkalde sa mga Loocanon habang tampok ang mga sayaw, musika at makukulay na performance ng mga kalahok. Pinakita rin sa pagdiriwang mayamang kultura at matibay na pagkakaisa ng komunidad. Binati ni Mayor Cindy ang mga organizer, barangay officials at SK Council sa matagumpay na festival. Ang temang Bar at Yo ay pagpupugay sa shipbuilding industry na isa sa pangunahing kabuhayan ng mga Tagalook. Kasama si Mayor Cindy, mas ramdam ang festival spirit at good vibes sa lungsod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Tutok lang dahil tuloy-tuloy ang coverage ng Abante Bilyonaryo. Ako po si Wedge Kujamat. Hanggang bukas dito sa Political Nightly.